Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Breaking news! Naglabas na naman ng panibagong warrant of arrest laban dito kay Jinggoy Estrada para po sa kasong plunder. Uy! Ka-coffee, ano na namang warrant yan? Ito na po yung pangalawa. Yung unang warrant of arrest, para po yan sa kanyang graft case. Yan po available. Pwede ka pong magpiyansa dyan. Kaya kung inyong matatandaan noong Biyernes na nakapagpiyansa si Jinggoy, kaya nakalabas po yan, no? Pangalawa, ito pong in-issue ng Sandigan Bayan para po sa kasong plunder. Ang plunder po, ang penalty niyan, non-bailable po. O kaya, walang piyansa. O non-bailable, hindi siya pwede mag-bail. So, habang buhay na ba ito? Anyway, as of the moment, kung makukulong si Jinggoy, dyan muna siya matutulog habang umuusad yung kanyang kaso kasi bawal po magpiyansa. Hindi po piansable. Tawag natin, non-bailable sa English, no? O, hindi ka pwede magpiyansa. Yang si Jinggoy Estrada. Anong ibig sabihin yan? Kasi ngayon, very crucial po sa Senado ngayon dahil may magaganap po na major change of leadership. Allegedly. May nagbigay sa atin ng impormasyon. So, hindi na makakaboto si Jinggoy, ganun ba yun? Or, boboto muna bago sumuko sa Sandigan Bayan kasi papasok pa lang yan sa Senado, aarestuhin na yan. Medyo drama na naman ito, ka-coffee. Matinding drama na naman ito. Hindi pa tapos ang Senate Flex. Yung drama dyan sa, sa Senado, hindi pa tapos. Yan po yung mga possible scenario. Pag-usapan natin yan kasi bigyan ko kayo ng tip. May nagbigay sa atin ng impormasyon, ha? Mamaya, ito muna, ikaso muna ni Jinggoy. Breaking news po ito, ha? Hindi ito joke, hindi ito invento, hindi ito gawa-gawa. Hindi fake news dito, no? I-quote natin ang DWIZ. Doon may nag-send na sa akin, binigyan na ng issue ng warrant of arrest. Pero sa balitang ito na mainstream media, no? Breaking news, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Associate Justice Zaldi V. Trespeses laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong o plunder. Again, yung inisyu ng Biyernes para po sa graft, sa kaso niyang graft, mas magaan po yan kaysa sa plunder. Ang graft, pwede ka magpiyansa. Itong plunder, bawal ka magpiyansa. Kabilang din sa mga miyembro ng 5th Division, sina Associate Justice Mary Ann E. Corpus Manialac at Associate Justice Hiner M. Gito. Ang kasong plunder ay isang non-bailable offense. Ayon sa mga source ng DWIZ Patrol, isa-serve na ang warrant of arrest laban kay Estrada anumang oras mula ngayon. Yun ang problema. Kasi, actually, hindi ko alam kung problema ito kasi si Jinggoy hindi naman nagtatago yan. In fairness kay Jinggoy, malabo yan sa personality ni Bato de la Rosa na duwag, no? Si Jinggoy, pag kinasuhan mo yan, naharap yan. Proven yan sa previous cases niya kasi pangatlong plunder niya na ito, no? Ang problema ngayon, baka may magsulsol kay Jinggoy, takbo ka ng Senado, protektahan ka namin dyan since meron kang immunity dahil under session, etc. Posibleng gawin nila yan kasi hanggat na-judge si Alan Peter Cayetano, pwede nilang gawin yan. Pero we have to remind the public, no? Ang immunity po na ibinibigay sa mga senador habang nasa session po ang Senado ay para lang po sa mga kaso na ang penalty po is 6 years and below. Diba? Para malinaw lang po kasi sinasabi ng ibang mga DDS, takbo na naman sa Senado. Ang problema kasi may mga bobong senador, may mga tangang senador na baka i-insist ang immunity. Mamaya maisip na naman ni Robin Padilla yan kahit walang legal basis. I-insist yung immunity na yan and pagtakpan na naman ng Sergeant at Arms, etc. Naging kanlungan na naman yan ang Senado to the point na magkakaroon na naman ng drama, pupunta na naman ng NBI, pupunta na naman ng PNP, arresting drama na naman yan, etc. etc. Kapag may bobo na naman na senador na magpanukalan niya, no, magtago ka dito, Jinggoy, kasi huhulihin ka na or else makabubulok ka dyan sa kulungan. Baka lang. Yan ang possible scenario, no? Insist nila immunity. Pero kung tutusin, sa totoong buhay talaga, hindi sakop ng immunity yan na ibinibigay sa mga mambabatas. Kasi covered din naman ng House of Representatives yan, no? Hindi yan sakop. Kasi itong plunder, hindi naman 6 years and below yung penalty niyan. Mabibigyan ka lang ng immunity. Ang sinasabi ng immunity, kapag ang isa pong mambabatas, while in session, no, hindi pwede siyang arestuhin sa kanyang pagkakasala o ano man yan na ang parusa ay below 6 years. Mataas po ang parusa sa plunder. Non-bailable nga yan, bawal ka nga magpiyansa dyan. So, paano papasok dyan sa immunity? Anyway, possible scenario lang naman yan na kung magbago ang isip ni Jinggoy na ayaw niya ng sumuko dahil wala pong piyansa ito, magpakanlong siya, tumakbo siya ng refuge o humingi siya ng refuge dyan sa Senado at si Alan Peter Cayetano mukhang mapapalitan na rin yan, etc. That's another scenario. Isa pa
na senaryo, mamaya pong alas 5, magsisimula ang sesyon ng Senado. And maingay na yan, ka-coffee. Maingay na yan, magkakaroon ng leadership. So, si Jinggoy, hindi naman siya yung pangalan na inaasahang lilipat sa minority. Sa madaling sabi po, kung 13 po ang majority ngayon, wala si Bato, definitely hindi lalabas yan. O 12 na lang po sila. Kung si Jinggoy ma-arrest, so before the session, na magsimula po yan ng alas 5, 11 na lang po sila. Plus, yung dalawa pa po na confirmed na raw na lilipat sa minority, siyam na lang po sila. Ang punto ko, wala na si Alan Peter Cayetano dyan. Ang problema kasi dyan, may mga DDS, may mga supporters yan, mga supporters ni Jinggoy, kasi iniinsist ng kampo ni Jinggoy, ito pong kaso niya, itong pagpapabili sa kanyang kaso, consequences yan, repercussions yan ng kanyang paninindigan. Paninindigan daw pagtayo sa kanyang principles, etc. Samantala bago pa mag-change ang leadership dyan, yan na po yung pinag-uusapan, no? Sige, harap muna tayo ng update dito. Saglit lang, ha? Kasi medyo mainit-init ito. Ano ba, susuko ba ito? Didiretso na Sandigan Bayan, John Vic Rimulya. Dapat proactive ka dyan, John Vic Rimulya, ha? Huwag mo nang hayaan na makalusot na naman ito si Jinggoy. Sana, pero alam ko hindi magtatago si Jinggoy, talagang harapin niya yan, no? Pero syempre, PNP, huwag kayong magpakakampante, ha? Magtrabaho kayo dyan. Kasi pang ilan na yan, kung matatakasan kayo, malulusotan kayo nito, abang mahirap-hirap na. Tinatawanan na lang talaga tayo dyan. So, headline to ng Philippine Star Global, no? Jinggoy Estrada asks Sandigan Bayan to quash review plunder charges. Ito yung kanyang kanyang motion, no? Kung inyong matatandaan, itong style na to, yung motion to quash, natatandaan nyo ba yan? Naging gamit na gamit yung term na yan nung panahon ni Harry Roque. Gustong, pag motion to quash, burahin. Parang ganun eh. Ang gusto nila, kung ano man yung kaso na yan, burahin yan. Definitely, wag nang mag-proceed dyan sa charges na yan o kung ano man yan. Ginamit ni Roque yan pero hindi nagtagumpay si Harry Roque dyan. At ginagamit po ngayon ni Jinggoy Estrada itong motion to quash. Senator Jinggoy Estrada asked the Sandigan Bayan, ngayon lang to Lunes, June 1, to quash the plunder charge filed against him by the Office of the Ombudsman or suspend proceedings while his legal remedies remain pending. Ang problema, kung ngayon lang final yan, and then ngayon nag-issue ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan, definitely they will conduct a hearing pa dito sa motion ni Jinggoy Estrada, so makukulong na ito, etc. So, ang punto, hindi makakaboto yan mamaya. Kung magkakaroon na botohan mamaya, hindi makakaboto yan. Dahil sa current rules ng Senado, hindi pa po approve yung gusto nila Marcoleta na makaboto kahit hindi physically present dyan sa Senado. Kaya minamadali nila Marcoleta yan eh. Baguhin yung rules nila dyan sa Senado para makaboto yung mga nakakulong eh. At definitely si Bato, no? In a message to reporters on Monday, June 1, Estrada's lawyer said the senator filed an omnibus motion ad coetelam. Nag-file daw po itong kampo ni Estrada ng omnibus motion ad coetelam before the anti-graft court in anticipation of the possible issuance of the arrest warrant in the plunder case filed against me. I respectfully urge the court to first give due consideration to the motions I have already filed and to uphold the principles of due process, sabi po ni Estrada sa kanyang statement. Ang problema, kanina pa ito, an hour ago ito, nakapag-issue na po ng warrant of arrest. Hintay muna, kulong muna dyan. Kaya pala over the weekend, pinag-uusapan daw po na nakahanda na po yung kulungan ni Jinggoy Estrada dyan. Estrada also sought the suspension of proceedings until the investigation of the case is completed. Sabi pa niya, basahin ko and I quote, "These are not mere technicalities. I firmly believe that I am entitled to avail myself of the remedies available under the law, including the filing of motion for reconsideration, especially considering that I received a copy of the omnibus resolution on the plunder case only on Friday evening." So, kulang sa oras, etc. Pero hindi eh. Gusto nga natin mabilis yung hustisya eh, di ba? Kung Friday yan, ngayon Lunes na action na agad, edi good thing, di ba? Dapat nga pasalamatan natin ang Sandigan Bayan dahil mabilis po silang imaksyon. Ito na lang ang take ko dito. Para di kay Senator Jinggoy Estrada, total matapang naman ito at hinaharap niya ang kanyang mga kaso, sir, maswerte ka pa rin. Kasi makukulong ka man dito sa Pilipinas. Ang problema, kapag si Batoy nakulong sa ibang bansa, sa Dahig, at mas mahal po yan. Ang bayaran dyan ng abogado ng isang legal team, 150 million a month, gaya ng kay Digong. So dito, medyo napakalaking halaga na po ng 150 million pesos. At the same time, malapit lang ang kulungan kasi dyan lang sa Quezon City. So madadalaw ka ng pamilya mo. As compared kung si Bato, dyan sa Dahig makukulong, mahirap-hirap po yan, no? Anyway, of course, may mga resources naman yan si Jinggoy Estrada. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili at pinatutunayan lang nito na meron tayong due process. Di ba?
Diyan nyo ilabas yung inyong galing. Kunin nyo yung pinakamagaling na abogado para ipagtanggol ang inyong mga sarili. Anyway, gumagana po ang due process. Ngayon ha, sa administrasyon ni PBBM. Sa panahon ni Digong, walang due process dahil tinutukhang agad kahit suspect pa lang. O siya, exciting ang mangyayari mamaya alas 5. Hindi muna tayo alis ng bahay. I-monitor natin ito para makapagbigay agad tayo ng update sa mga kaganapan dyan po sa Senado. Alright, magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Antabay po kayo, alas 5 magsisimula ang sesyon, and after that, syempre, meron tayong mga content. Abangan po ninyo yan. I'll see you in my next video. Nasa Facebook, please follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Bye-bye.